Mga Lods, ito magandang video mula kay Mr. Pantas. Ating panonoorin ngayon. Let's go. Kapag pinagsama natin ang usapin sa siyensya at usapin sa relihiyon, ay karaniwang hindi nagkakasundo ang mga ito. Dahil alam naman nating lahat na marami sa mga scientists ang hindi naniniwala sa Diyos na lumikha. Well, mga kapantas, paano naman kung mga scientists na mismo ang magsabi na nadedetect nila ang presensya ng Diyos? Ano kaya ang masasabi nila tungkol dito? Ang kanilang nadiskubre ay tinatawag nilang God particle. At yan, ang ating aalamin. Ang God particle ay nadiskubre sa Geneva, Switzerland, gamit ang isang napakalaking makina. Ito ang tinatawag na Hadron Collider. Nakabaon ito sa ilalim ng lupa na umaabot sa 300 feet, o katumbas ng isang building na may 30 palapag. Ang Hadron Collider ay ang pinakakomplikadong makina na meron tayo ngayon. Mas komplikado pa ito sa mga spacecraft na nagpapabalik-balik sa kalawakan. Ito ang tinaguri ang pinakamalaking makina na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ito ang ginamit ng mga scientist upang madiskubre ang tinatawag nilang Higgs boson, o kilala sa tawag na God particle. Ipinangalan ito kay Peter Higgs, isang sikat na scientist noong 1964. Dahil siya ang kauna-unahang tao na nakabuo ng ideya na mayroong God particle. Noong una'y pinagtatawanan lamang siya ng mga tao at ang apat niya pang mga kasama. Dahil wala silang maibigay na sapat na ebidensya sa tinatawag nilang God particle. Pero sa kasalukuyan ay tinitingala na siya ng maraming scientists. Dahil ang kanyang teorya noong unang panahon ay unti-unti nang nabibigyan ng linaw. Ang God particle na ito ay invisible at hindi kayang makita gamit ang mga laboratory microscope. Pero pag nagsama-sama ito, ay makakabuo ng maliit o malaking mass. At kinalaunay maaaring maging planeta o mga bituin. Ang presensya ng God particle ay sinabing nasa lahat ng bagay. Nasa mga bundok, karagatan, mga halaman, mga tao, at maging maliliit na insekto ay may impluensya ng God particle. Meron din tinatawag na Higgs field, kung saan nakikipag-interact ang mga particle na ito. Ang mga Higgs field ang humuhulma sa hugis ng isang bagay. Kumbaga, ito ang espasyo para sa mga bagay-bagay. Isang magandang halimbawa kung nasaan ka ngayon. Kung walang Higgs field ay wala ka ngayon, dahil walang pinagsama-samang God particle sa katawan mo. Sa madaling sabi, lahat ng bagay na meron tayo ngayon ay dahil sa tulong ng God particle at ng Higgs field. Medyo nakakalito na ba? Sisikapin ko pang pagaanin ang mga terminolohiyang gagamitin ko. Sinabi rin sa teoryang ito na nangangailangan ng malakas na puwersa para maisagawa ito o magawang pagsama-samahin ang mga particle sa iisang Higgs field. Dagdag pa rito, nabanggit din ni Peter Higgs na iisa lamang ang makakagawa nito, kakaibang puwersa. Puwersa na manggagaling lamang sa kalawakan o sa malayong lugar. Ayon sa nasabing teorya, ay kung sino man ang nakakakontrol ng maayos sa mga particle na ito, ay kayang-kaya niyang gumawa ng isa pang universe sa isang iglap lamang. Biro pa nga ni Peter Higgs na kayang-kaya niyang maglabas ng isang masarap na mais kung nakokontrol niya lamang ito. Ngayon talakayin natin kung paano ba nila ito nadiskubre. Gamit ang Hadron Collider ay kayang-kaya nilang paghiwa-hiwalayin ang mga proton ng isang atom. At sa mga oras na maghiwa-hiwalay na sila, ay nakadetect sila ng napaka-intense na energy. Sa sobrang intense ng energy na ito ay kaya niyang makapag-produce ng black hole at kainin ng buong Earth. Sa mga oras na magkahiwalay na ang mga proton sa pinakamaliit na parte nito, ay nakakapag-produce ng tiny particle na halintulad sa Big Bang. Sinusuportahan naman ito ni Michael Dennin, isang sikat na physicist sa California. At itong sinabi niya sa kanyang interview. It is a bit like going back in time towards the Big Bang or the beginning of the universe, getting to a point in the history of the universe where the energies were that high. Kinumpirma nga niya na gaya ito ng particle para makagawa ng Big Bang at makabuo ng mga planeta. Noong araw na in-announce nila ang makabagong pag-aaral na ito, ay tila kakaiba ang pakiramdam ng lahat. Dahil hindi lang ito basta physics, hindi lang basta planet discovery, o mga komplikadong mathematical formula. Ito ay God particle na matagal nang hindi pinaniniwalaan ng mga tao. At ngayon, na-discover na nga nila. Ang pagpupulong-pulong na ito ay pinaka-remarkable o pinakakakaiba sa lahat.
Ang existence ng lumikha ay matagal nang pinagtatalunan ng mga dalubhasa sa siyensya at ng iba't ibang relihiyon. Kaya hindi nila maiwasang magbukas ng kaunting wine para ipagdiwang ang kanilang natuklasan. Tanong naman ng mga tao, ano naman ang benepisyo sa pag-aaral na ito? Sinabi nila na mas malapit na sila sa pagdiskubre ng iba pang energy na maaaring magamit sa pagpapaunlad ng teknolohiya. At malapit na rin sila sa katotohanang God exists. At isa pa, malapit na nilang malaman ang buong detalye ng ating pinagmulan. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin nilang dinedevelop ang pag-aaral na ito. At asahan yung lagi akong updated sa mga bagong kaalaman gaya nito. Yun lamang po para sa video ito. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. At kung bago ka pa lamang dito, ay mag-subscribe na. I-click ang bell, i-click mo na rin ang all. Para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman gaya nito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto. Next one. How did you die? MMBB sure. Guys, anong masasabi niyo sa video natin ngayon? Just comment in the comment section. Shoutout pala sa mga subscriber ko at sa hindi pa nakasubscribe. Please subscribe my YouTube channel. At subscribe niyo na rin si Mr. Pantas. And thanks for watching. Peace.